Rob Pelinka umaksyon na kumuha agad ng isang sentro matapos matalo ang Lakers sa Dallas Mavericks. Pero bago yan ito na talaga ang patunay na kailangan na ng Los Angeles Lakers na kumuha ng isang big man. Nasa kanilang ang pagkatalo kanina laban sa dehado na Dallas Mavericks sa score na 118-97. Ay nagawa pa rin ng Mavericks na matalo ang Lakers kahit wala ang kanilang dalawang star player na sila Luka Doncic at Kyrie Irving. Kaya dismayado ang mga Lakers fans sa ipinakitang performance ng kanilang kupunan. Sino ba naman ang hindi magagalit na yung inakala mo na easy na panalo dahil sa kawalan ng firepower ng kalaban ay ang Los Angeles Lakers pa pala ang tatambakan sa huli. Okay naman mga idol kahit papaano ang performance ng Big 3 ng Los Angeles Lakers. Na ito ngang si Anthony Davis bagamat medyo hindi kalakihan ang score na may 21 points. Pero meron naman itong 12 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Habang itong si LeBron James ay meron namang almost triple-double. 18 points, 10 rebounds at 18 assists. At Austin Reeves na meron lang 15 points. Habang nasa 18 points naman kapag pinagsama ang score nila Max Christie at Rui Hachimura. Pero ang pinaka-problema talaga ng Lakers kanina ay ang kanilang bench scoring. Na meron nga lang silang total na 25 points. Na 11 points nga dito ay galing kay Dorian Finney-Smith at ang 13 points ay galing naman kay Dalton Knecht. 1 point naman para kay Jackson Hayes. Kaya kulang talaga ng production ng scoring mula sa bench unit ng Lakers. Hindi katulad sa Dallas Mavericks na kahit wala ang dalawa nilang star player na sila Luka Doncic at Kyrie Irving, ay gumawa naman ang kanilang mga bench players ng 50 total points na malayo sa 25 points ng Lakers. Kaya kailangan na talaga ng Lakers na gumawa ng adjustment sa kanilang lineup. Gaya nga ng video na na-upload ko kahapon ay mas mainam kung ilagay ng Lakers si Dorian Finney-Smith bilang isa sa kanilang mga starter. Ito daw kasi ang best starting lineup ng Lakers both ends sa loob ng court kapag kasama nila si Dorian Finney-Smith. Kaya mas mainam kung mapalitan na ni DFS itong si Rui Hachimura bilang starter ng kanilang kupunan. Habang ang isa pa sa naging problema ng Lakers kanina ay ang kawalan nila ng rebounding. Na talagang na-dominate sila sa area na ito ng Dallas Mavericks. Meron kasi ang Dallas na 54 total rebounds at 38 total rebounds naman para sa Lakers. Kaya ito nga yung isang dahilan kung bakit kinakailangan ng Lakers ng another big man na makakasama pa ni Anthony Davis sa pagkuha ng mga rebounds. Tanging sila LeBron at Davis nga lang ang inaasahan ng Lakers kanina pagdating sa rebounding. Kaya ang nangyayari pa nito dahil sa kahinaan na ito ng Lakers ay nawawala tuloy sa focus sa opensa ang dalawa nilang superstar lalo na si Davis. Kaya isang sentro na mahusay na rim protector at rebounder ang kailangan ng kanilang kupunan. Para naman pagdating sa paint ay hindi sila nabobuli ng mga kalaban sa paint. Speaking of points in the paint nga pala mga idol ay gumawa ang Dallas Mavericks dito ng 52 points. Habang sa Lakers ay meron naman silang 40 points. Isa pa mga idol ay maganda rin ang naging ball movement ng Dallas Mavericks kanina. Makikita kasi yan dito sa assist na meron silang total na 29 assist laban sa 20 assist lang ng Lakers. Isa na nga sa dahilan dito ay off night si Austin Reeves sa kanyang playmaking skills. Lalo at nakagawa lang ito kanina ng 1 assist na malayo sa kanyang mga nakaraang performance. Na kung saan sa huling naging laban nila sa Sacramento Kings ay nakagawa ito ng career high na 16 assist. Kaya kailangan ni Austin Reeves na maging consistent sa kanyang pagiging point guard. Lalo at ito nakalimitan ang gumagawa na ng set ng play bukod kay LeBron simula nang e-trade nila si D'Angelo Russell. Kanina nga rin pala ay hindi maganda ang naging shooting ng Los Angeles Lakers. Na pagdating nga sa field goals ay meron lang silang 34 out of 75 shooting kaya 45% nga lang dyan ang Lakers. Habang para naman sa Dallas Mavericks ay meron naman silang 45 out of 86 shooting sa field. Kaya naman ay 52% lang dyan ang Dallas Mavericks. Na kahit nga sa 3-point shooting ng Lakers ay hindi rin ito kagandahan. Na meron nga lang silang 11 out of 35 shooting beyond the arc. Habang sa Dallas Mavericks ay meron naman silang 18 out of 38 shooting sa 3-point area. Kaya ito talaga yung mga area na kung saan ay dapat pa nilang ma-improve. Lalo at nasa pang 26 ngayon ang Lakers pagdating sa rebounds per game na may total na 41 rebounds. Pang 23 naman ang Lakers sa 3-point percentage ngayong season na may 33%. Na kung isa kang ang kupunan na gusto manalo ng NBA title ay kailangan talaga nilang ma-improve ang mga area na ito. Kaya naman dahil dyan ay kumikilos na ang front office ng Lakers lalo na itong si Rob Pelinka. Dahil ayon pa sa lumabas na report ay matapos daw na makipag-trade ang Lakers sa Brooklyn Nets para makuha si Dorian Finney-Smith. Ay gusto din pala sana ni Rob Pelinka na isama sa nasabing deal itong big man na si Day'Ron Sharpe. Kaso ang problema daw ay kailangan pa daw ng Lakers na magdagdag ng draft compensation. Kaya naman ay si Shake Milton na lang ang nakabilang sa trade package na nakuha ng Lakers sa Brooklyn Nets kasama ni Dorian Finney-Smith.
Pero ayon pa sa bagong report ay muli raw bibisitahin ni Rob Pelinka ang pakikipag-usap sa general manager na si Sean Marks patungkol kay Day'Ron Sharpe. Pero bukod naman sa nasabing big man ng Brooklyn Nets ay nakamonitor din ng Lakers dito kay Nick Richard ng Charlotte Hornets. Ang dalawang sentro nga daw na ito ang target din ng Lakers na makuha sa trade. Magbibigay daw kasi ang mga ito ng lalim sa kanilang front court. Ngayong season nga ay nag-average lang naman itong si Day'Ron Sharpe ng 7.6 rebounds at 1 assist per game. Kaya kapag nagkataon mga idol ay meron ng katuwang si Anthony Davis sa pagprotekte sa rim at pagkuha ng mga rebounds. Kaya naman ay maaari na itong bumalik sa kanyang pagiging power forward at makapag-focus na sa kanyang opensa. Sa ngayon ay nasa pang-anim na pwesto ang Lakers sa West standing na may record na 20 wins and 16 losses. Kaya inaasahan na ang pagkuha ng additional na big man ni Rob Pelinka para kay Anthony Davis, na ito nga ang lalong magpapalakas ng kanilang front court. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa move na gagawin na ito ni Rob Pelinka?